dakuin muna natin yung mga sabongeros. Dakuin muna natin yung mga sabongeros, mga kababayan. Bakit? Nako, meron dito. Sinasabi, gusto din daw siyang pa-ambush ni Atong Ang. Ito, galing ho ito, mga kababayan, sa mga mainstream media. Ano po, pakinggan po natin. Region 4A at saka po Arvin Mangilat, sinabing tinangka raw siyang ipaligpit ni Atong Ang noong 2021. Oh. operatiba po namin dito. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyong pag-ambush? Yung ambush attempt. Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pong report po 2021, saglit lang. Oh, panahon pa ni dating Pangulong Duterte ho yun, ano? No? Sandali, akala ko ba ang panahon ni dating Pangulong Duterte walang magulo? Bakit may mga ganito? Ano po? Ba't may mga ambusan? Hindi nga namin naisama doon sa topic namin ngayon, yung mga nangyayari doon sa Davao. Meron, pati po balot. May ba sa Davao? No, hindi lang ho namin naisama sa topic ngayon, mga kababayan, kasi nagmamadali kami. Late ako. Pati ho balot, mga kababayan, mga magbabalot po doon sa Davao. Pinagnakawan pa. Tapos sasabihin nila, pangalawa sa safest country ang Davao. Di ba? Tuloy natin to. yung R7, yung pong investigation po ng region 4A, at saka po ng PNP Calamba, ay wala pong pumirma na higher officer. Kaya po ako nagtataka, ba't wala pong pumirma? Kaya hindi po nila may labas yung report. So siguro po yung mga dapat na pipirma doon, siguro po siyang may kinalaman kung bakit po hindi nila nilabas yung report. At after 1 days pa po bago sila nagpa-investiga. Kilala niyo ho ba si Mr. Atong Ang? Naku, ayan na. Kilala niyo po ba si pambansang nanay survivor? Hindi niyo daw sinashoutout si pambansang nanay survivor. Sabi, Mark, present ako, baka makatulog ako, di mo pa ako shoutout. Pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor. 4 yan. 4 na araw kitang hindi siya shoutout. Okay? Kilala ba daw si Atong Ang? Yes po. Actually, nakakarating po ako sa farm niya, sa Sinuluan. Okay. Taga Sinuluan, alam niyo ho mga bossing, pumupunta kami dati dyan. Pumupunta ho kami dyan. Antipolo, magmumotor kami, tapos daan namin, mabitak. Hala-hala, hindi kami aabot ng hala-hala. No? Bago, pag pandiretso ata yung hala-hala, papasok kami, mabitak. Dadaanan namin, pagbaba, ano na yun? Mahabang palayan ba tawag doon? Naku, masarap pong kumain doon sa kanto noon. Sulit na ako doon sa ano ba yung nila doon? Pares. May pares doon. Masarap doon. Halagang lang yata, 40 pesos. Yung karinderya, mga boss, naku, yan yung mga paborito nating kainan mga bossing, no? And ito pong sinasabi ni alias Totoy na allegedly si Mr. Atong Ang daw ang mastermind dito sa missing Sabongeros. Is there anything that you know about this? Meron ho ba kayong maibabahagi hinggil dito sa sinasabi ni alias Totoy? Because I think he's appealing to you na maging testigo din. Actually, ma'am, wala po akong knowledge talaga dun sa mga nawawalang magsasabong o kung sino man po ang mastermind. Pero yung mga gumagawa po dyan po mayroon po mga nagbubulong sa akin kung galing din po ako sa Intel Operatives na sila po yung mga nandudukot sa mga nawawalang Ano po magsasabong. ito? Mga pulis? Ibig sabihin, may umaamin na dinudukot. Yes po, ma'am. Okay. Ito po, Yung suspect ko talaga, yung ambushin po ako, sila rin. so yung sinasabi niyong posibleng involved sa pagkawala ng mga missing Sabongero at yung ambush attempt po sa inyo ay is the same group of policemen.
Yes po, ma'am. Gaano ho kataas, Counselor, yung rango? Meron pong Biruin mo, 2021 ang katatakutan mo, police. Ano po? Sasabihin ng mga DDS, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nung panahon ni Tatay Digong, tahimik kami. Tapos ngayon, makakarinig ho tayo ng mga ganitong balita. Ang katatakutan mo, police. police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mhm. Are you ready to identify them, sir? Siguro po sa proper venue na lang po, ma'am. So, kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi niyong involved dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros? Yes, ma'am. Ako! May dagdag na din, no, mga kababayan. Bukod kay alias Totoy, eto naman po, ano pangalan? Arvin Mangiwat. Manggiat. O paano babasahin niya, apelido niya? May dagdag ko, mga kababayan, na magtatayong testigo. 4 na taon ko po inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po nga po sa deklarasyon po ni Totoy o ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. At kailan ang meeting niyo with Secretary Boying Remulla, Counselor? Ina-arrange ko lang po sa attorney ko po para po pagkaharap ko po kasama ko na rin po ng aking mga abogado. Pero lilinawin ko lang po, no, bago tayo magtapos, ang inyong alam, as far as you know, are policemen. Hindi niyo po isinasama si Mr. Atong Ang. Wala ho kayong personal knowledge. Kinaklaro ko lang po. Yes, ma'am. Wala po akong personal knowledge, pero Mga pulis yung sinasabi niya. kung ano man po yung lumabas sa investigasyon po ng ating PNP, malaki po ang tiwala ko sa ating Chief PNP, kay General Torre, at sa ating pong SOJ, kay Sir Remulla, na magkakameron po ito ng malinis at tapat na investigasyon para pumabigyan po ng katarungan yung mga ambush victim po dito. Actually, marami kami ambush dito eh. Siguro balitaan mo naman yan. Dito sa Laguna, mga nilagay po nila sa high value target. Ang tingin ko po mga nangyari dyan na doble kabig eh. Nilagay po nila ako sa HBT para sa reward money, tapos meron din sila matatanggap sa online sabong. Grabe ang mga sitwasyon nitong mga bossing, ano? Kaya mahirap pong kung totoo yung sinasabi niya, mahirap pong mga masali sa mga ganyan, no, mga kababayan. Hindi mo alam kung pag ayaw mo na, kung makakalabas ka pa ng buhay doon sa grupo. O eto naman po si General Torre, mga kababayan, pakinggan niyo po, at mukhang meron na din po siyang mga lead doon sa mga sinasabing mga pulis. Anong pulis na nakapayola? Diyan nga ho. Yung mga pulis na naaabutan daw ho. Ibig sabihin, mga nakapayola, no? May mga intelihensyang natatanggap. May knowledge na din po sila General Torre. Ito naman hong petty cash vouchers ng ilang umanong pulis na nakapayola. Diyan nga ho yan sa missing sa Bungeros. Nasubmit na raw ng whistleblower sa DOJ. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Kinumpirma ng Philippine National Police na kabilang sa attachment na isinumite ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa Department of Justice ay mga petty cash voucher na bahagi ng kanyang sinumpaang salaysay kaugnay ng mga nawawalang sa Bungero. Ayon kay PNP Chief Grabe, ano? Panahon ni dating Pangulong Duterte, eto, pulis ang katatakutan mo talaga. General Nicolas Torre III, ang naturang mga dokumento ay kabilang na sa preliminary investigation na kasalukuyang isinasagawa ng DOJ. Pagdating naman sa tanong kung tumugma ang mga pangalan sa voucher sa mga pangalan ng 15 pulis na iniimbestigahan sa kaso, nilinaw ng general na hindi lahat ay perfect matching. Wala pala kayo kay Inday Sara Duterte doon sa OBP at saka doon sa Department of Education. Doon, karamihan. Wala sa PSA ba o PSO? PSA, di ba? Biruin nyo yun.
Tiyak ng PNP chief na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa DOJ na siyang nangunguna sa investigasyon at nananatili ang PNP bilang isa sa mga information provider. Sinasabi niyang Petikas voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 50 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung Petikas vouchers, no? So, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Grabe. Mahaba-haba pa ho ito, mga boss. No? Mahaba-haba pa ho ito, mga kababayan. At mukhang tayo naman ho, mga kababayan, hanggang dito na lang muna tayo. At pagod na din ho ako. Kailangan ko nang kainin itong salami ko dito at itong keso at kailangan ko nang inumin yung kape ko. Ako'y magpapaalam na ho sa inyo, mga Boss Chief Amoser. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa ating channel, mga Boss Chief Amoser. No? Ano ba ngayon? Mamayang umaga o bukas ng gabi dyan sa Pilipinas, naka-live po tayo. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating